lang daw ang tag-init. Ayon po yan sa Pag-asa. Sa katunayan ay lalo pa raw iinit ang panahon sa mga darating na araw. Yan ay kahit pa biglang inulan kanina ang ilang lalawigan sa bansa. Nakatutok si Mav Gonzalez. Tagaktak na raw ang pawis ng tindero ng buko na si Michael noong nakaraang linggo. Pero mas matindi raw ang init ng haring araw simula nitong weekend. Sa hapon, gano'n. Saka sa ulo, uminom ako mas maraming tubig dati sa day, gano'n. O kaya mineral, gabaon. Ayos lang kasi pabor sa akin hindi na ng buko. Ayon sa Pag-asa, mas magiging mainit pa ngayong linggo sa mga darating na araw ng Miyerkules, Sabado at Linggo. Ang temperatura raw, tinatayang aabot ng 37 degrees Celsius. As of nung mga nakaraang 2 araw, ay nakita natin na pataas ang trend talaga ng temperatura. Inaasahan natin between 35 to 37. So, yun po yung pwede natin ma-experience. Hindi lang po itong linggo na to, kundi hanggang bago matapos itong tag-araw natin o tag-tuyot. Pinaka-maaapektuhan daw ang Kabanatuan sa Nueva Ecija na posibleng magtatala ng 38 degrees. Maski ang mga karaniwang malamig na lugar sa bansa, apektado na rin. Ang Baguio, umaabot ng 28 degrees. Mas mainit sa average temperature na 15 to 16 degrees. Ang Tagaytay naman, nasa 32 degrees na paghapon. Pag ang temperatura natin ay 35 degrees, dahil po sa humidity na tinatawag o itong pakiramdam na alinsangan, ay mas mainit pa yung pakiramdam natin. Yan po ay pwedeng magdulot po ng tinatawag natin na heat exhaustion. Payo ng Pag-asa, umiwas muna sa mga matataong lugar. Magbaon din ng tubig at iba pang inumin para hindi ma-dehydrate kapag nasa labas. Pero sa gitna ng nararanasang init ng panahon, may mga lugar na biglang nakakaranas ng malakas na ulan. Tuwang-tuwa nga ang mga magsasaka sa Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur nang biglang bumuhos ang malakas na ulan sa mga bukid nila. Makabubuti raw sa mga palayan at gulayan kung uulan ng ganito kahit isang beses sa isang linggo. Nakapagpalamig naman ang mga taga-Giginto at Malolos, Bulacan nang biglang umulan kanina. Pero pagkatapos ng 5 minuto, bumalik ulit ang mainit na temperatura. Ayon sa Pag-asa, nangyayari ang ganitong pulupulong pagulan dahil sa tail end ng cold front. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa mga naghahanap ng trabaho ngayong tag-init, may mahigit 2,000 summer job ang DSWD. Pwede raw mag-apply kahit yung mga high school graduate at out-of-school youth. Yan ang tinutukan ni Haji Rieta. Magtatapos na sa kolehiyo sa susunod na pasukan si Kristen Canales, Office Administration ang kanyang kurso. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na mag-apply sa summer job na alok ng Department of Social Welfare and Development. Lagi lang po ako nagpa-file, nagre-record po, tapos nagko-computer po. Yung lahat po ng mga ginagawa ko, nakasanayan ko na rin po kasi sa course ko po na Office Administration, na-enhance ko po yung lahat ng mga tinuturo po sa akin sa school. Ang proyektong ito ng DSWD, bukas ito sa lahat ng mga nagtapos sa sekundarya at kolehiyo. Pati mga college level, vocational graduates at out-of-school youth, maaaring mag-apply dito. Ayon sa DSWD-NCR, mahigit 2,700 na aplikante ang kanilang kailangan para sa NCR bilang office assistants, field workers at daycare center assistants. Magkakaroon sila ng opportunity, hands-on experience in working with the government. Para makita paano ba magtrabaho ang sa government, no? Oo. Kasi ang isang objective din natin dito is to initiate the youth to public service. And to serve as recruitment mechanism for potential public employee. Magdala lang daw ng birth certificate, barangay certificate, resume at valid ID ang mga aplikante. 426 pesos ang matatanggap na sweldo kada araw. Wala raw itong tax dahil stipend ito. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ang oras ng trabaho, 5 araw kada linggo. Si Jennifer Lunida na high school graduate, kasamang barkada sa pag-apply. Mahirap po yung buhay ngayon para po makatulong sa magulang namin. Kaya po nandito kami. Tsaka gusto rin po namin magkaroon ng kaalaman na tungkol nga po dito kung ano po yung mga bagay na ginagawa nila dito. Pahinga naman muna raw si Arnold Trinidad na isang beautician. Susubukan daw ang trabahong alok ng DSWD. For experience lang po, sir. Para din makatulong ako sa mother ko. Tsaka for financial din kailangan din sa bahay.
Ngayong summer at wala namang pinagkakabalahan sa bahay, bakit hindi raw subukan itong alok ng DSWD? Makakaipon ka na nga ng pera, makakatulong ka pa sa iyong mahal sa buhay. Haji Rieta, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, yan ang mismong pagsabog sa pabrika ng pandikit sa bansang Japan. Ang ating pambansang kamahong Manny Pacquiao iniwan nga ba ng kanyang tinatawag ng conditioning coach na si Alex Ariza. Sa bansang China, pagkalaki-laking sanggol, isinilang mga kandidata sa mutya ng Taguig nagpatalbugan sa ganda at kakayahan o talent. Tututukan natin pati na ibang mga balita dito sa 24 Oras.